Ibang topic naman tayo ngayon guys, samahan niyo pala ako sa aking hair transplant journey. So dito nga po pala tayo sa Strand Hair Restoration na malapit sa UP Diliman, Quezon City magpapa-hair transplant. So I just wanted to make it short, ayan sa back area pala ng aking ulo nag-extract sila doc ng mga medyang part po, mas makapal ang buhok natin at hindi masyadong lagasin. So dyan po ang ating donor area na ililipat sa aking forehead. Ito na pala yung mga na-extract na hair follicles guys. Sa pagkakaalala ko nga, medyo binutasan na nga yung aking forehead dito para ready na ipasok yung mga na-extract na buhok. Kaya ayan, mukha akong namugbog at namamagana yung mukha ko dyan. Then sa part nga na to, sinisimulan na nila doc yung pag-transplant ng mga buhok sa aking forehead. Pagdating sa pain guys, okay lang, medyo chill lang ako dyan, nakikinig lang sa music dahil may local anesthesia namang tinurok sila doc bago magsimula. Medyo bleeder pala ako guys, kaya kung nakikita nyo marami talagang blood. So ito na nga yung mukha ko guys after procedure. Ayan, sobrang maga ako dyan at kamukha ko nga si Vegeta ng Dragon Ball. Then syempre pahinga malala tayo guys, nag-rent na ako ng condo malapit dito sa clinic nila doc. Kapag sa follow-up check-up, mabilis lang tayo makakapunta. So ito na nga yung naging itsura niya kinabukasan. Sa may mga trypophobia pala guys, fast forward nyo na lang po. Ito nga po pala yung itsura ng aking donor area. Ayan guys, para akong may panot dyan. Guys, so pang 9th day ko na, bukas i-remove na yung mga scabs na ako sa result niya kasi ayan, kitang kita ko na nag-grow na talaga siya. So pang 10th day pala guys, babalik kayo sa clinic para i-clean yung mga scabs o yung mga yung sugat sa inyong anit. Ang sarap nga sa feeling ito kasi after 10 days, first time ulit siya mababanlawan at makakahinga na ang inyong anit. After banlaw, medyo natuwa ako guys kasi kitang-kita ko na yung kanyang paghaba. Nag-wait lang tayo ng 6 months para sa kanyang result. Partida guys, nakapunta pa nga ako ng event nito while nasa healing period pa ako. Then fast forward na nga tayo. So pang 6 months ko na pala guys, then ito na nga ang kanya naging result. Ayan, medyo nagmumukha na siyang mga baby hair. Pero hahaba pa yan guys. So before, yung forehead ko pala ay umaabot ng mga 4 fingers. So ngayon, nasa 3 fingers na lang siya. Ayan. As you can see, bumaba talaga yung hairline ko. Ayan. Medyo tumutubo na rin siya. And guys, mukha lang siyang baby hair. Kasi pang 6 months ko pa nga lang. Pero after a year siguro, ahaba-haba na rin to at papantay na sa aking buhok. At magmumukha na siyang mas natural patingnan. So sa mga gusto rin guys na bumaba ang hairline, perfect yung mga ganitong procedure sa inyo. Kasi before, nag-try na rin ako ng mga brand or yung minoxidil na nakakapagpa-hair growth daw. Pero nakailang bottles na kasi ako, nakailang spray na rin ako nun, pero wala naman nangyayari. So kaya din nag-work sa akin yung minoxidil, siguro mali lang yung pag-apply ko or maling brand lang yung nabili ko. I don't know, parang wala naman kasi difference. So disclaimer lang guys yung pagtaas ng hairline ko ay dahil po genetics. Kasi ang tatay ko po talaga before ay mabilis tumaas ang hairline. At hindi po to dahil sa pagkukulay ko ng pagkukulay ng buhok. Actually guys, ayoko talaga yung open up tong aking hair transplant procedure. So since dahil about hair naman ang aking content sa aking page, i-share ko na rin to sa inyo.